Ang aking tatalakayin ngayon ay ang pangatlong essential skills na dapat taglayin ng isang security practitioner o security guard. Ito ay ang information gathering and verification. Pero bago ako magpatuloy ay gusto kong manawagan sa lahat ng mga security practitioners na magti-training muli, yung mga meron expired license at saka yung mga bago pa dyan na gustong pumalaot sa industriya nagkagwardyahan na walang budget. Ayan. Meron tayong kaibigan na owner ng training center na nagsasagawa ng train now and pay later. Maganda ang accommodation sa training center na ito at matatagpuan lang sa may Regalado Fairview. Kung interesado kayo, PM is the key, makipag-ugnayan lang kayo sa akin para ma-connect kayo doon sa nasabing training center. Okay, so moving forward, ang pangatlong essential skills is itong information gathering and verification. Actually, buong module ito, no, itong information gathering, no. Modules to sa isang intelligence course, no. At marami pang paksa na nakapaloob dito. But let us make simple, no, or i-simplify natin para magkaroon lang kayo ng idea, no. At gawin nating limitado lang doon sa workplace ng isang security practitioner para magkaroon naman ng kayo, no, bilang gwardiya ng basic or sabihin nating sapat na kaalaman tungkol dito, no, sa information gathering na ito at verification. Sa buhay ng isang gwardiya, ito ay abilidad na mangulikta, di ba? Mag-organize at mag-verify o mag-validate ng mga essential raw information doon sa workplace mo, yung mga nangyayari doon, di ba? Pero siyempre there are so many process, maraming proseso ito, no, kasi buong module nga itong subject matter na ito. Okay? Para klaro, no, ang information gathering sa buhay ng isang security personnel ay hindi pwedeng mawala. Bahagi ito ng kanilang trabaho dahil nagsisilbi itong pundasyon, di ba? Ng maayos na security situation o seguridad sa loob ng establishmento. Sapagkat hindi sapat na bantayan, no, ang gate o loob ng establishmento sa pamamagitan ng pagrurubing, di ba, na aktwal, na hindi naman marunong ang gwardiya na mangalap ng mga impormasyon na nangyayari sa loob ng establishmento na yan. At siyempre, pag nangalap ng impormasyon, di ba, nandiyan yung sinabi natin kanina, organize, tiyaking totoo para makaiwas tayo sa fake news, di ba? At para magawa natin yon ay kailangan natin i-verify, di ba? To check and even to counter-check bago i-report. In other words, ang security practitioner, hindi tayo dapat sa fake news. Iwasan natin ang fake news. Huwag tayong magpalinlang, di ba? Lalong-lalo na sa loob ng trabaho natin. Okay. So ano ba ang information gathering? No, ito yung proseso na pangangalap ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga tao kasi yung karamihan sa ating binabantayan, di ba? At saka yung mga property, assets. Yan, kasama na ang pera. Pero kasama na diyan yung pangyayari, sitwasyon. Di ba? All eventualities. Lalong-lalo na yung mga untoward, di ba, na posibleng magsisilbing banta sa seguridad ng workplace. Ang purpose o layunin ng information gathering ay upang makatulong, di ba? Maiwasan natin, ma-prevent natin yung posible na occurrence ng mga insidente. At definitely, para mapangalagaan at mapangasiwaan ang kaayusan at katiwasayan sa loob ng workplace. Di ba? Pero ang ano nito is siyempre para ma-anticipate natin. Yun yung importante. Pag nagkakaroon kasi tayo ng advance na information gathering, di ba, ma-anticipate natin, no, yung occurrence ng anumang problema.
'Di ba? Ang halimbawa ng information gathering sa trabaho ng gwardiya is yung pag-monitor sa mga pumapasok at lumalabas na tao, in and outs. Skillful questioning, pagtatanong sa mga bisita tungkol sa kanilang mga pakay, 'di ba? Sa pagpasok. Pagkuha ng mga detalye ng kanilang pagkatao, 'di ba? At mga detalye ng sasakyan kung sila ay delivery personnel. Pag-obserba sa kanilang kilos while inside the establishment, lalo kapag ito ay kahina-hinala. 'Di ba? Kasi ma-identify mo naman yung behavior ng isang tao pag pumapasok sa isang company. Doon pa lang sa una mong interaction with him, kung talagang marunong ka sa ganito, makikita mo na ang kanyang behavior. Sa pamamagitan ng pag-record sa logbook, kasi importante yun, di ba? Logbook recording. Pagkuha ng information, di ba? Yung fact check, pag-counter check mula sa CCTV, radio communication, at iba pang uri ng report. Mahalaga lahat ito. Hindi ito ano lang pangkaraniwang na trabaho, kasi ito ay nakakatulong upang maiwasan ang mga potential crimes, posibleng krimen, di ba, kagaya ng mga trespassing, vandalism, or even theft. Minsan kasama na rin yung robbery, di ba? At ito ay nagbibigay ng advance warning o deterrent sa mga kalaban na pumapasok sa establishmento. Deterrent kasi yan. Pag nakikita nila na, uy, itong mga gwardyang ito, marurunong, well equipped, di siyempre, mabubugaw sila. Aalis sila kusa. Di ba? At of course, yung response din natin, di ba? Yung response management ng authorities, di ba? Ano din yun? Nakakatulong itong information gathering na ito. At definitely, nagiging basehan ito ng incident report. Di ba? Kapag tayo ay gumagawa na ng incident report at investigasyon tungkol sa mga incident na nangyayari. Now, ngayon, dito naman tayo sa verification. No? Ang verification naman, proseso rin ito. Di ba? Napatunayan na tama, legit ang mga raw information na nakukuha natin, yung mga detalye, di ba? Para magiging valid, no? At magagamit ito sa ating reporting. Di ba? Kasi ang hirap naman na magre-report kasi tayo nang hindi beripikado. Alam naman ng gwardiya yan eh. No? May mga training tungkol dito kung paano mag-verify. Pero siyempre, yung mga basic ang babanggitin natin. Now, mahalaga na ma-verify ang impormasyon. Siyempre, mapapahiya tayo pag, di ba, maabala yung, hindi lang tayo mapapahiya at maabala yung mga tao na sangkot, di ba? Magkakaroon ng alarma sa loob ng establishmento, lalo na kung medyo yung tao na nasangkot, di ba, medyo OA, di ba, iskandaloso, problema yun, di ba? At of course, reputational damage, masisira ang credibility natin bilang gwardiya, kasama na yung ating ahensya at saka yung kliyente na pinagsisilbihan natin, di ba? At ang worst scenario, kung talagang medyo masilan yung tao na naging subject, kung sakali, ay posibleng magdudulot ito ng mga legal, di ba, yung mga asunto na pwedeng kakaharapin natin mismo pag tayo ang gwardiya kasama ng ating ahensya at kumpanya, di ba? So, para makaiwas, kailangan natin alam yung mga basic na procedure kung paano mag-verify ang isang gwardiya, di ba? Number 1 dyan is yung double checking of identity, di ba? Halimbawa, kapag may tao ang nagsasabing contractor siya, siyempre kailangan tingnan natin yung ID niya. Contractor ba yan, di ba? I-check natin, di ba? Pare-registrahin natin siya sa visitor's logbook, di ba? Or maaari din natin tawagan, di ba, yung concerned department, di ba? Para kumpirmahin, di ba, kung saan siya papasok. Tawagan natin. Pero usually naman pag ganyan, di ba, may mga advance information na sa security. Yung iba, yung mga magagaling na administrator, 2 days or 1 day prior pa lang, alam na ng security na may darating na kontraktor. Ma-i-disseminate na yan sa briefing na daily briefing na gagawin ng
OIC, di ba? So, yun yung double checking, no? Meron din no way of another pag-verify, di ba, yung paggamit ng CCTV kasi ito kasi yung maganda sa technology integration madali, di ba? Itawag lang natin sa CCTV operator, di ba? Susuriin ang footage, di ba? Makikita natin, di ba? Pangatlo is siyempre pagsagawa ng confirmation sa supervisor concerned doon sa management kung talagang may nga, di ba? May subject nga yung tao na pumasok, di ba? Para natin, ma-confirm nga natin na legit ang kanyang transaction. Pag sinabing wala, problema 'yon. No, you know what to do. Pag verbal lang, you know what to do. I-record mo pa rin na may dumating na bisita, walang manipisto na nagpapatunay sa kanyang transaction, pero papapasukin ko ito dahil as per verbal instruction of manager so and so. Because during coordination, the said manager confirmed, di ba, his appointment or transaction inside the establishment. Ilalagbok mo din yon. Ilalagbok mo din yung oras, yung action taken mo para meron tayong legit na reference. Kasi mahirap yun pumasok tapos hindi mo na i-record. Sabihin mo, utos lang ni ganito, ganito. Magkakaproblema ka. Diba? So, yun lang naman. Diba? Yung mga kung paano kung paano isasagawa yung simpleng pag-verify. Siyempre, ask your body. Pwede naman GO number 9 nga kung hindi yung kabady mo, yung officer mo. Kasi usually, lahat ng information is nandun sa officer. Di ba? Yun lang. Ganun lang kasimple na mag-verify. Now, siyempre, may mga katangian o ugali ng security guard na nauugnay dito sa verification. Kasi siyempre, kailangan ang gwardiya ay, di ba, watchful, di ba, mapagmasid, vigilance, matiyaga sa pagkuha ng impormasyon, hindi pa dalos-dalos, di ba, marunong mag-verify bago kumilos, di ba, at siyempre, marunong magpanatili ng confidentiality ng bawat sensitibong impormasyon na makukuha. Di ba? Nakuha ninyo? Yan. So, in other words, ang information gathering at verification ay nagpapakita ng disiplina ng isang gwardiya, yung integridad ng isang gwardiya, at saka responsibilidad ng isang gwardiya, di ba? At huwag nating kalimutan, di ba, na yung sound judgment, yung tinatawag na presence of mind, lalong-lalo na it's good kung meron kayong supervisor, pero paano kung doon kayo sa pwesto na single post, di ba? O iilan lang kayo. Kaya kailangan importante itong presence of mind at sound judgment. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa ng isang sitwasyon. May empleyadong nagsumbong na may kahina-hinalang personalidad sa parking area. Di ba? Information gathering wise, anong gagawin natin? Siyempre, alamin natin. Di ba? Tanungin mo, anong itsura ng lalaki? Di ba? Anong eksaktong lugar? Anong eksaktong oras? Di ba? Then, anong action taken mo? Magro-robing ka o kung hindi, pati-check mo sa CCTV kung may paraan naman para hindi ano bang tawag doon? Mabugaw, di ba? Kasi pag mag-robing ka kasi makita nyo yung presensya mo, definitely alis yan. So, kaya kailangan, yun yung importante ng CCTV, kung kaya namang masuri, di ba? Para ma-verify mo, di ba? Yung verification, siyempre, pag nandyan na, i-kumpirma mo, empleyado ba yan, o bisita, o intruder, di ba? There are so many ways to do that, di ba? Tatawagan mo yung department na concern, may inaasahan ba kayong tao, di ba, na ganito, di ba? May kilala ba kayong ganito, ganon, di ba? Para ma-check mo, di ba? Titignan, kung meron, titignan, authorized ba yung tao? Ganon lang nung kasimple, di ba? So,
halimbawa, ginawa mo yon, nalaman mo na ito pala ay delivery rider, di ba? O delivery personnel na naligaw lang doon sa parking section. So, doon mo na makikita, di ba? Makakagawa ka ngayon ng action taken for that matter. At syempre, action plan para hindi na maulit yung pangyayaring iyon. So, ganun kahalaga ang information gathering at verification. So, malinaw, di ba? Tandaan na ang information gathering and verification hindi lamang simpleng bahagi ng trabaho ng isang security guard or practitioner, kundi isa sa pinakamahalagang responsibilidad mo, no, sa workplace, no? Kasi sa pamamagitan ng tamang pangangalap ng impormasyon, maingat na pagpapatunay ng impormasyon, mapapanatili natin ang seguridad at kaayusan, di ba? Towards doon sa maayos at mahusay na serbisyo, di ba? At maliban doon, makukuha natin yung tiwala ng empleyado at management, no? And for that matter, masasabi natin na tayo ay epektibo, di ba? Bilang security practitioner. Yan. At the end of the day, ano naman yan, pag tayo ay naging epektibo, siyempre makapagbibigay tayo ng maayos na mahusay na serbisyo, siyempre, ang makikinabang dyan, hindi lang tayo, yung agency natin. At ang pinaka-importante is yung lahat na pumapasok sa loob ng workplace kung saan tayo nakatalagang magbantay. So again, ulitin ko, ang information gathering, buong module yan. May mga paksa pa dyan na apart from that, di ba, yung module may mga paksa pa. So, ano ito, kung gusto nyong matuto, no, further about these essential skills, ay aralin ninyo na kukuha naman na lahat yan sa, sa internet, na search naman na lahat yan. Pero siyempre, titignan nyo din kung ikaw ay security practitioner, tignan mo yung policy ng security agency kung saan ka employed, no, regarding this particular subject matter, no. At least nabigyan ko kayo ng basic na knowledge about information gathering. Pero malawak na usapin ito kung gusto nyo pa talagang matuto, di ba? Kung kayo ay magiging certified, di ba? Intelligence officer, di ba? And investigator, no, dito sa security may mga courses diyan na dapat nyong kukunin o pag-aralan para lalo nyo pang mapaunlad ang iyong kaalaman at siyempre kakayahan pagdating dito sa skill na ito, kasanayan na ito. So hanggang sa muli, meron pa tayong dalawa yata na essential skills na ibabahagi. So, yung timely and accurate reporting at saka initiative and professional discretion. Yan. Kailangan din natin ito. Hanggang sa muli.